Hi guys, sa bidyong ito ay makikita nyo kung paano ko pinaganda at inayos ang munting kusina sa aking junk shop. Halina kayo at panoorin nyo ako at samahan kung paano ko ito ginawa at pinaganda. At makikita nyo rin ang pagkakaiba nito sa dati. Sa punto nga pong ito ay makikita nyo ang dati niyang itsura. Nawala sa ayos ang mga gamit, pati ang mga kahoy ay hindi malaman kung paano ang ayos. At ito na nga po, naghulma na nga po ako ng gagawin kong lababo. Ayan, nalagyan ko na rin ng plywood ang ilalim ng hagdanan. At ayan, sa kabuuan nga po ng bidyong ito ay makikita nyo kung gaano kagulo ang lugar na ito. Pati na rin ang aking pag-iisip ay gulong-gulo. At ayan na nga, nalagyan ko na nga po ng paa ang aking gagawing lababo. At ayan na nga, dali-dali ko na nga itong hinukay para matapos na ang kalbaryong ito. At hindi ko na nga naipakita kung paano ko nalagyan ito ng kawayan ang sahig ng lababo dahil sa pagmamadali. Nakikita nyo naman na pulido ang aking pagkakagawa. At kung hindi nyo rin nga pala na itatanong, ito nga palang dinadaluyan ng PVC ito ay dati naming poso negro ng baboy. Dati nga pala kami may koral dito ng baboy sa lugar na ito. Nung high school pa ako. Sobrang tagal na nun. Naalala ko rin nung maliit pa ako, ang lugar na ito ay sobrang gubat pa. Nasa paglipas ng panahon ay gagawin ko pala itong kusina at naglagari na nga ako ng plywood para itabing sa likod ng lababo. Ang hirap talagang gumawa na nag-iisa. Walang tagahawak kaya ang tagal ng proseso kung paano ko ito ginawa. At binunutan ko na nga rin ng pako ang 2x2 na ito para i-brace sa natitirang sulok na ito. Guys, kung hindi nyo nga pala na itatanong, ang lahat ng kahoy na aking ginamit dito ay aking hiningi lamang. Dahil iyan ang isang talentong ipinagkaloob sa akin, ang manghingi. Pero, mas mabuti na ito kaysa magnakaw. At sa punto nga rin palang ito ay dito ako nahirapan at napalaban husto sa pagsusukat. Dito pa naman ako mahina. Pero, ginawan ko pa rin ang paraan. Makikita nyo naman sa video kung paano na ako nag-thumbs up. Sa sumunod na pagkakataon ay gumamit na nga ako ng lapis para masigurado ko ang tamang pagsusukat. At ito nga ay aking tinabasan. At gumamit nga pala ako ng electric saw para hindi na ako mahirapang maglagari. Makikita nyo nga ang aking pagkahulma. Ayan, nilagay ko na nga at hindi nga ako napahiya, sumakto. At ganun na nga rin ang ginawa ko sa mga sumunod na bahagi ng aking ginagawa. At lahat naman ito ay nagawa ko ng tama. At ayan, natapos na nga ako sa paghuhulma. Magpapako naman ako. Guys, kung hindi nyo nga rin nga naitatanong, ang laki ng tipid ko sa pagkagawa ko ng lababong ito. Dahil ang aking mga ginamit na pako dito ay nabili ko lamang sa aking pagbabakal bote. Dahil ako'y nanghihinayang, akin nga itong itinabi dahil sa pwede pa itong magamit sa tamang panahon.
At ito na nga yung tamang panahon na pinakahihintay ko. Parang pag-ibig lang eh. Kaya na nga matatapos na rin ako sa pukpukan, sa pagpapako. At nilagari ko na nga rin ang mga labis-labis na plywood sa ilalim ng lababo. Para makita naman na talagang pulido ang aking ginawang ito. Kung hindi nyo nga rin pala na itatanong, wala nga pala akong educational background sa pagkakarpentero. Ito lang ay base sa aking nagawang experience. At syempre akin na nga pinakinis ang mga matatalas na bahagi ng plywood. At pinakinis na rin ang mga tagiliran ng lababo para syempre maganda naman itong tingnan. At hindi tayo mapagalitan ni Mrs. Pagtambak na dito ang hugasing pinggan. At nilagyan ko na nga rin ng magandang yero ang side na ito para maganda naman tingnan at maliwalas din kapag madilim. Ang hirap talagang gumawa kapag nag-iisa. Pero ang mas mahirap ang matulog na mag-isa. At ayan na nga, naikabit ko na rin mag-isa at pinunasan ko na rin para lalong gumanda. At syempre, akin na nga rin pininturahan ang lugaring ito para umaliwalas naman tingnan. At syempre, hindi rin mawawala ang taong ito sa video. At kung hindi nyo nga pala na itatanong, siya nga pala ang aking pinakapuging ama. Oh, speaking. O, tingnan nyo na, napakapugi talaga. Ay sa wakas, malapit na nga rin akong matapos sa aking gawain ito. Hapon na nga pala nung matapos ko ito. Sana naman kung nakaabot ka sa panonood ng bidyong ito ay huwag mong kalimutan na i-like at i-share, at kung hindi ka pa rin nakapollow ay i-follow mo na rin para bilang pagsuporta mo na rin sa aking mga susunod na video upang ako'y laging ganahan sa paggawa ko content na katulad ng ganito. At ayan na nga, natapos ko na rin ang aking gawain ito. Nawa ikaw ay nag-enjoy sa panonood.